na mga talupong maalam ng paglilingkod sa Diyos. O meron pong burning heart, nag-aapoy ng puso. Sabi mo sa katabi mo, nag-aapoy ng puso. At dito po sa talatang pinasa po natin, ay meron po tayong makukuha mga learnings yan. Paalala ko po, after po ng service, keep in mind, yung ating mga naturan, sulat po natin, at pwede natin balikan next Sunday. Kasi kung magkatapos po ng service, i-dismiss po agad natin na makauwi na lahat dahil siyempre po para makapag-prepare po tayo sa kanilang mga bahay. Dahil po sa hindi maganda po ang daloy ng panahon. So, kailangan po nag-pray po tayo, pero tayo po ay kailangan din handa. Ano po? Hindi po tayo extreme. So, kaya po may umaga, wala na pong learnings muna mamaya, at i-prepare po natin. So, announcement, last Sunday po, meron po tayong general meeting, lahat po tayo involved, mga dati at mga bago, after po ng service, wala mo ng learnings, at tayo po yung meeting para po sa ating darating na tawag natin dito, year-end celebration ng ating Thanksgiving. Okay, kaya tuloy po tayo, palayin tayo ng Panginoon. Tayo po dito sa pinag-aralan natin, binasa natin sa Matthew, Lucas pala, sa Luke chapter 24, beginning verse 13. Diyan po, kung isa-isayin po natin, mayroong dalawang disciples na naglalakbay from Jerusalem. At ang sabi po sa Bible ay 17 kilometers po sa pag-inabo natin yan sa miles, sa milya, 6 miles. So imagine po nyo, parang galing dito sa atin sa mundo, ang 17 kilometers hanggang po yan ng mga lampas ng Mateo. Kasi from dito sa atin, ang bayan, 7 kilometers to eh. Mula po dito sa atin, ang bayan, dilakad po yan, sinukat po yan sa motor. Kung ilang kilometro, 17 kilometers. Hanggang po doon yan sa San Rafael. So, 70 kilometers. So, 7 kilometro. Meron pa pong 10. So, ibig sabihin, hanggang lampas ng San Mateo. Kasi from Montalban hanggang San Mateo, may higit din pong 7. So, ibig sabihin po, hanggang Marikina o Concepcion, ganun kalayo ang nilalakad ng mga taong itong dalawang alagad. At sabi po dito, sila pinaglakbay ng dalawang alagad, at habang po sila naglalakad, sabi po dyan, mayroon silang topic na pinag-uusapan. Habang nag-uusap yung dalawa, ang kanilang topic ay tungkol sa Lord. Yung kanyang, yung pagkapako sa cross, yung nangyari, at yung kwento na siya'y muling nabuhay. Yung kumalat na nagsasabing na muling nabuhay si Kristo. So sila po ay pauwi sa Emmaus. Yung po yung lugar na Emmaus, yung lugar na uuwian nila. So from Jerusalem, 7 kilometers po yung nilalakbay. Ibig sabihin, mag-apon po talaga lakad. Okay. Sino po na nalakad nyo na? From Montalban ng Marikina, nalakad nyo na? Ako po nalakad ko na po yan. Noong hindi pa po ako mananampalataya, sumama po ko doon sa, di ba, Biyernes Santo. Meron tinatawag ng araw ng alay lakad. Mga wala po kaming sapin. Pagdating po ng Pasina, hindi na kaya ng pako. Parang mababalatan ng talampakan mo sa init ng simento. Kasi yung simento po, yung asfalto, na sinimento asfalto, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magsakripisyo ng ano. Bahala ka na dyan, negro. Sabi ko, yung sinamahan ko pong alilakan para po kay Negro, sa San Pipolo. Alam mo si Negro? Yung nasa rinong Negro doon, yung mga deboto doon, nakisama ko sa mga deboto doon, nakidebot pa ako. So habang naglalakad po sila, yun nga po, nagkukwento ko sa inyo yung nangyari. Mahaba-haba ang lakad. Hindi katulad ngayon na 40 minutes na sa San Mateo, sa Marikina, pag-ibig traffic. So makikita po natin, ang kanilang topic ay yun nga. Ang Panginoon ay, sabi dito sa verse 16, hindi inallow ng Diyos na ma-recognize nila si Lord na namuhay ng muli. But sa verse 16, but God keep them from recognizing Him. Sabi niya, datangkuan sa mga mati nila ay may nakatakip upang sa iwa nilang makilala. May lang po para hindi nila makilala si Lord. Parang sa panahon ngayon,
Mga taong hindi nakakakilala kay Lord kasi meron silang tinatawag na lambong. At malibang alisin ng Diyos yun. Pwede niyo i-take note dyan, lambong. Ibig sabihin, spiritual na kabulagan. Hindi makilala. Kahit nandyan si Lord, nandyan ang araw, pero hindi makita. Itong dalawang ito, alalan ito. Pero never nilang na-recognize si Jesus na sumaway sa kanila. Then sabi nga dyan, sa verse 17, sa kanila, ano ang mga salitaan ninyo? Ano bang topic sa verse 17? And he asked them, what you are discussing? So intently, as you walk alone, napakahaba na. So they stopped short, sadness, ready na cross their faces. Sabi niya rito, tilim mo na silang sandali, at malungkot po silang na, yung mga mukha po nila, yung dalawang alaga, malungkot. At ang isa po doon na alaga, ay na-recognize ang pangalan po ay si Cleopas. Then one of them, sabi niya, Cleopas replied, yung isa. Sabi niya, sabi niya nga dito po, mukhang ikaw lang ang hindi nakakaalam. Mukhang hindi ka taga rito. Ang sinasabihan po ng dalang alaga, ni Cleopas at ang kasama niya, si Jesus na hindi po nila nare-recognize. Hindi po nila nakikilala. Iba pala pag nangamuling ng buhay na ano. So, ikaw lang yata, sabi niya, mukhang hindi ka taga rito. Kasi ikaw lang yata taga rito na hindi mo alam kung anong mayroon. So, makikita po natin, mula sa ano dito, sinabihan sila ng Panginoon eh. Sabi niya, verse 20, pinatay sila ng ating mga pari, hanggang sa mga patay sa krus ng Kalbaryo, pinako sa krus. Yung, sabi sa 21, siya pa naman yung aming inaasahan na magliligtas sa amin. O, we had hope. He was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Kasi, nung araw na yon, ang Israel po ay sakop ng Roma. Alipin po sila. So, sila po ay, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roma. Wala po silang sariling sovereignty. Di ba, ang Pilipinas may sariling sovereignty, malaya tayong bayan. Walang nakakasakop sa atin. Noong araw, sakop tayo ng Spanish, 400 years. Alipin tayo ng Spanish ng 400 years. Ay, 300 years pala. Sinubra mo naman. Ayon sa history, 300 years. Tapos sinakop din tayo ng Amerikano. Sinakop din tayo ng Japan. Ililigtas tayo ulit ng Amerikano, tapos sinakop tayo ulit ng Amerikano, saka tayo nagkaroon ng tinatawag na kalayaan. Kaya mayroong sigaw ng Independence Day. Kailan ba ang Independence Day? December? December. Alam mo, June 12. Di ba minsan mayroon tayong gawain sa district niya? June 12. Hindi, sinicelebrate po natin yung Independence Day. Yung ating kalayaan. So meron tayong sovereignty. Imagine mo, ito yung sinasabi ng dalawang alagad. Siya pa naman inaasahan namin magliligtas sa Israel mula sa pagkabihag o sa pagkailipid. Now, 3 araw na itong lumipas nangyari. Now, siya'y nalipid. Ito nga yung balita, sabi niya, na, sabi dito, nawawala ang katawan ng Panginoon sa puntod. At ang sabi, mayroon pang anghel na nagpakita. Totoo naman ito, nababasa natin. May dalawang anghel na nagpakita doon sa mga babae pumunta sa puntod. Sabi niya, kayo, anong ginagawa niyo rito? Wala na dito sa Jesus. Sapagkat sabi sa kasulatan, siya'y muli, magbubuhay sa 3 araw. Pagdating po ng verse 25, ang sabi niya, and Jesus said to them, sabi 25, sa King James, sabi niya, sa ilang disilito. At sinabi sa kanila, o mga taong haling, sa ibang salin, hangal. Sabi niya, kaya hangal nyo. O dito sa malalim salin, haling, ibig sabihin, parang wala kayo sa sarili ninyong katinungan. Sabi niya, at mapupupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Sabi din sa English mo ay, you find so hard to believe all that the prophets wrote in the scriptures. Sa mapupad kayo sa paniniwala sa mga sinulat ng mga propeta. So sabi niya dito po, and then, mula po doon, sa verse 25, pinaliwanag ng Panginoon na ang Bisaya, ang tagapagligtas, ang Kristo, ay maghihirap, magsasuffer, hanggang sa pumasok sa presensya ng Ama. At verse 27, mula doon, sabi doon, pinaliwanag ng Panginoon
ipinaliwanag ng Panginoon mula sa mga sinulat ni Propeta, ay ni Moses at ng mga propeta, in-explain niya ang kasulatan tungkol dito. So, mula sa Old Testament hanggang sa huling panahon na yun, ipinaliwanag ng Panginoon mismo doon sa dalawa yung mangyayari, yung nangyari yun tungkol sa Misaya. Pagdating ng Emmaus, sabi yan, verse 28, by this time they were nearing Emmaus. And at the end of their journey, Jesus acted as if we were going on. Ibig sabihin, pagdating po doon, nandun na sa destination ng dalawa, kasi tagaroon ng dalawa, parang si Jesus po, diretso pa. Pero ang ginawa po ng dalawa, ay pinigilan nilang Panginoon. Sabi niya, magkagabi na, ulubog ng araw. Dito na, sa 31. Sabi niya, suddenly, their eyes will open, and they recognize him, in that moment, disappeared. Ano daw nangyari? Nung time na yun, na nagkumunyon, ang sinelebrate ang banal na pa, ano nangyari? Nabuksan ang kanilang mga spiritual na mata. Na-recognize nila si Jesus. At pagkatapos nun, nawala ang Panginoon. Then, gabi na nun, imagine mo, lubog ng araw, gabi na, kasi mga alas 7 ng gabi, dinner na yun eh. Ano oras mo kayo nag-dinner? Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 1. Pag alas 1, hindi na dinner yun, ano sa nauli yun. Excuse me. So, na-repress na wala si Lord, mag-disappear. Kaya, sa verse 32, sabi niya, they said to each other, nasabi nila sa isa't isa, didn't our hearts burn with us as he talked with us on the road, explaining the scriptures to us. Kaya pala, nag-aalap ang ating puso habang ini-explain niya sa atin o pinapaliwanag o ini-interpret ang mga sulat ni Moses at ng mga propeta. Sabi natin sabay-sabay, nag-aalap ng puso. Sana nga po habang ini-interpret ko po ang salita ng sa inyo, mag-alam nawa ang inyong puso kay Lord. So makikita po ninyo dito, ang kanilang action, after that po, dahil nawala si Lord, automatic po yun, yung gabi yun, balik uli sila sa Jerusalem, gabi. So, naglakad agad sila muli, pumalik. Wala nung hindi na sila natulog. Imagine mo, naapuyan na ang puso nila. Iba pala, pag ang puso natin, naapuyan na agad ni Lord. Automatic po yun. Yung mga taong bulag sa spiritual, sa resurrection ni Lord, ay nabuksan. At nag-alap ang puso, at sila naglakbay muli ng gabi at bumalik sa Jerusalem. At nag-report po sila sa mga apostol. And then, makikita po natin dyan, sa verse 33, bumalik sila sa Jerusalem, sa 11 at sa mga agad, nagkiti po noon, at sinabi po nila sa 34, ang sabi po niya, who said, the Lord was really risen. He appeared to. Sabi niya gano'n, Peter, sabi niya gano'n, nagpakita sa amin ng Panginoon. So, anong makukuha po natin dito? Ang maalam na paglilingkod sa Diyos ay bunga ng malinaw na pagkaunawa tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon si Kristo. Malibang hindi natin alam ng malalim o malabo ang ating koneksyon, ang ating kaalaman sa kamatayan ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, malabo din ang ating tayo sa paglilingkod. Ang mga taong maalam lamang maglingkod ay malalim ang pagkaunawa niya tungkol sa dugo ng Panginoon. Sa ginawa ni Lord na kamatayan sa krus ng Kalbaryo at muli niyang pagkabuhay. So ang dahilan kung bakit ang puso natin mag-aalam ay lumalim tayo sa kaalaman tungkol sa sinasabi ng Scriptures tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. Napansin po yung dalawa, pauwi na sila at nagpupwentuhan sila tungkol kay Lord. Sinabayan sila ng Panginoon. Inatontukate yung kanilang pananampalataya para yung dalawang yun maging maalam ang paglilingkod. At sila mismo nagsabi, hindi ako lang sabi na, habang ini-explain natin sa atin yung salita ng Diyos from Moses into the prophets, ang sabi niya, nag-aalam ang heart natin. Kayo po ba pag nagdidibosyon?
nag-aalam ba ang ating heart kay Lord? So dapat po, habang nagdidibusog po tayo, lalo nating maranasan yung naglilingas. Si Jeremias po ang taong propeta na umalam ang kanyang paglilingkod sa Diyos. At ang sabi, hindi ako matatahimik. Ang puso ko'y parang sasabog kung hindi ko masabi ang salita ng Diyos. Naway sana ganun tayo. Hindi natin kayang piitin ang salita ng Diyos na nag-aapoy sa ating puso. Amen po ba? So bilang mga alagad, naway buksan ng Panginoon ang ating puso na ang paraan lang, ang susi lang ng maalam na paglilingkod sa Diyos ng mga alagad. Kung tayo man ay nanlalamig, di ba yung mga kang ganyan? Ang pinalalamig lang ng demonyo sa atin ay yung tayo'y bumabaw tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang susi lamang para tayo manatili sa Panginoon, tulad ng mga alagad, na nauna, mga apostol at yung dalawang alagad na ito, ay walang iba kundi yung experience po nila sa blood, o sa kamatayan muli, at sa kamatayan muli at sa muling pagkabuhay ni Lord. Kompleto po sila. Na-experience po nila, alam nila, nasaksya nilang si Kristo ipinako sa krus. Ililibing. Pero hindi po nila na-experience o hindi po nila na-witness yung resurrection ni Lord. Kaya po uwi na ho sila. Even yung mga apostles, nangyari po sa kanila yun. Kay Pedro, kay Juan, at kay Santiago. Nung sila malibing na, saan sila pumunta? Malamya na sila. Ay, yung dalawang dito, ako naglilingkod, tumingin mo na sila sa kanilang kalungkutan, at nasabi niya, malungkot ang kanilang mukha, dahil sabi nila, sila pa naman ang aming inaasahan. Si mga apostol din, ganun si Pedro, si Santiago, si Juan. Nakalimutan po nila yung bin ng Panginoon. Kaya sabi ng tatlo, balik tayo sa dati. Di ba, hiniram sila ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 17, na sabi niya, wala kayong gagawin kayong magmalakaya na tao. Gagawin ko kayong fishers of men. Dati, isda ang pinuhuli, ngayon, tao. Pero pagkatapos na mamatay si Lord, at talibin, ano nangyari sa kanila? Balik sila sa normal. Balik sila sa bangka. At pagkatapos ng bangka sila, anong ginawa nung Kristong muling nabuhay? Nagbantay sa... Ibig sabihin, yung tatlo, busy dun sa laot. Ang sabi ng Bible, magdamag sila ng isda, pero walang, kahit butete, wala. Buti pa siguro dito, may mahuli ka pang buring-ring. Wala silang huli. Paglaban po nila, nag-uugas na sila ng kanilang net. Ang sabi ni Lord, mga anak, may huli ba? Meron ba kayong huli? Siyempre, sagot, wala. Wala po. Ang sabi ni Lord, ihulog nyo sa bandang kanan at makakahuli kayo. Siyempre, kung magdamag ka, isa kang master sa pangingisda, magdamag ka ng isda, wala ka ng huli, tapos pagdating mo sa gilid, nasabihin, may huli doon sa kanan. Pero dahil sa yung tatlo ay yung wala gusto nila makahuli, hindi na inisip kung sino ng putos, hindi nila eh. Kasi racing crash ito eh. Nagbuhay huli. And then pagkatapos, sinunod nila. Dapat sinabi po ninyo, pupunta kami, naglawak. At sa huli po nila, sabi ng Bible, halos walang paglagyan. Lulupo ang kanilang bangka, kaya hindi na po nila sinampa sa bangka. Ang ginawa nila, inatak na lang nila ang lambat hanggang sa tabi. At ang sabi, napakaraming huli. At nung sinabi ni Juan, ang Panginoon yun. Kaya ang ginawa ni Pedro, tumabi sa laot, at lumuhod sa harapan ng Panginoon at sabi, Panginoon, lumayo po kayo sa akin, ako isang makasalanan. Nagpakilala siya sa akin, sabi niya, hindi, sabi ni Lord ngayon, kumuha kayo ng inyong huli, at sabi na nakita nila doon, meron na ng uling, mayroong baga na, mayroong nakasala na tinapay, magdala kayo din ng ilan ng huli nyo, at tayo pumunyo, tayo mag-al-usap. Habang kumakain, doon sinabi ni Lord na
Ang sabi niya, Simon Peter, anak ni Jonas, do you truly? Pinag-pray po natin na Lord, magkaroon po nawa sa church ng maalab na paglilingkod ng mga tao. At ang sabi na ituloy mo ang ID. Lahat ng tao sa simbahan, i-ID mo. Mag-aanin ang proseso. Sapagkat si process lang, yung proseso lang. Kaya tayo, we are, ang tawag natin ito, undergoing process. We are process-oriented. Sa ating pong core values, we are process-oriented. Nasa proseso po tayo. Inu-orient po tayo ng proseso ito. Kaya in December, marami po masasalang sa tinatawag po nating assessment para tanungin, kumustahin yung mga natutunan ng mga naunang nag-ID. Mga kapatid, ano ang learnings na makukuha natin? Kung gusto natin magkaroon ng maalam na paglilingkod ng isang tao, dalhin natin siya sa mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dapat malinaw sa kanila. Napansin niyo dalawa, hindi clear sa kanila ang resurrection ni Lord. Kaya naglakbay nila sila pa uwi. Ano ibig sabihin nun? Magbabak normal, mamumuhay muli sa normal na yung dati nilang buhay. Ay ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ni Lord, mag-transform tayo sa bagong pagkatao. Na sinasabi po sabi ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 2, verse 1, na magbago kayo ng inyong, mag-iba na kayo ng landas, sabi ni ano, mag-renew kayo ng isipan. Yan, mag-change mind, mag-change heart, mag-change life. So, ang resurrection Lord, ang magbabago sa atin. So, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pag sinalyoso po natin yan, at tinanggal ni Lord ang lambong sa ating isipan. Kaya maganda bago ka mag-pray bago ka magbasa ng Bible, mag-pray ka talaga kay Lord. Sabihin natin, Panginoon, lahat ng tabing sa aking paningin, spiritual, dito sa mga salita mo, aling inadalangin ko po kay the blood of Jesus, tanggalin po ninyo. At maunawaan ko yung mga malalim na paliwanag ng salita ng Diyos na binabasa natin. Naalala ko pa ninyo Ginoo kong naglalakbay na sinundan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Filipe. Nagbabasa po siya ng aklat ni Propeta Isaias. Nasabi ni Lord, sundan mo yun, ipaliwanag mo ang muling pagkabuhay. Nabasa niyo ba yun sa aklat ng Gawa? Chapter 6, chapter 7, mataas. At habang sinasabayan yun, ang sabi ni Filipe, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Paano ko naman ito maunawaan kung walang magpapaliwanag? Napansin ko ba ninyo na even si Jesus Christ, pinaliwanag po niya doon sa dalawang alagad? Andiyan po kayo? Mahabang lakbay nito, habang lakbay, pero 17 kilometers. Ang daming magpag-usapan kaya. Sa maghabang paglalakad, para kang imagine mo, galing dito sa atin, hanggang inuman yun. Sino nakarating na inuman? May nakarating na ba sa inyo doon? O, nakarating si Sister Tess. Kasama niya kay Pastor Chris, nakarating ng inuman. So, ibig sabihin, maghapon lakbay. Maghapon, Sister hindi. Maghapon. So, ganun ang linalakbay ng Panginoon sa dalawang alaga. So, sa maghapon paglalakbay, imagine po ninyo, from Moses hanggang sa mga propeta, ibig sabihin, dinalangin ni Lord yung aklat ng Exodus, Genesis, Exodus, Deuteronomy, Bilang, at yung mga sulat ng mga propeta, i-explain ng Panginoon doon sa dalawa. So, mahabang paglalakbay, mahabang usapan. So, imagine mo, hanggang ngayon, mahabang usapan ito sa atin. Hindi ito nakukuha ng overnight. Ang pagtuturo, ang pagbabahagi ng tungkol sa kahalagahan ng dugo ng Panginoon at ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, ibig sabihin, it take time. Meron po itong proseso, pagdadaanan na lalo natin maunawaan. Kaya kasabi dito, napansin ng dalawa, natin niya, kaya pala. Habang nag-i-explain siya sa atin, nararamdaman ng dalawa, alam daw, ano nangyari sa dalawa? Nagre-revolution ng kanilang heart. Nare-revolutionize.
Tingnan nyo, makinig kayo mabuti. Pag na-recruit kayo ng mga kaliwa, makinig, sisirain nila sa inyo yung gobyerno, yung mga, ang mga taong mga mapangaki, yun ang i-insist sa inyo. At dahil dyan, magkakaroon ka ng tinatawag na galit doon sa mga taong gano'n. Ano nangyari? Nare-revolutionize yung puso mo na magalit sa mga gano'n. Yung mga kapitalista, insult, magagalit ka. Ano mangyari? Sasama ka na sa kanila. At kung kinakailangan pumatay, papatay ka. Dahil doon sa prinsipyo na ibigay sa iyo. Si Jesus, ganun po ang ginawa niya. Revolutionize niya ang heart ng dalawa para po umalap ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Dito sa church, pag hindi po natin ginawa yun, hindi natin na-revolutionize ang puso ng tao tungkol sa malalim na kaalaman tungkol sa ginawa ng Panginoon para sa atin, magiging normal lang po tayo mga religious people. Matutunan lang tayo, nagsisimba lang, ang atin, tapos walang nangyayari. Yung buhay ganoon pa rin. Kaya hindi rin tayo magagamit ng Panginoon sapagkat mababaw po ang understanding natin sa ating buhay paglilingkod. Ang alam lang natin, tayo nagsisimba, alam natin tayo Christian, alam natin tayo believers, alam natin tayo sumusunod sa Panginoon. Pero hindi natin naranasan yung revolutionary, yung puso na nasa Panginoon. At ang Panginoon gusto niya, nag-aalap ang puso natin sa Kanya. At mangyayari lamang yun kung mayroon po tayong malalim na pundasyon sa ating pananampalataya. At ang ating sinampalatayaan ay ito. At tulad ngayon, magpipray po tayo. At tulad yan, kakain tayo sa umaga, sa tanghali, gabi. Tapos komunyon. May pwersa po yun kung magmaunawaan po natin ang ating ginagawa. So sa buhay po natin ito, ang aking pong gustong dalhin sa inyo na learnings, maliban magkaroon tayo ng malalim na aral tungkol sa kamatayan ng Panginoon sa Kanyang muling pagkabuhay, hindi tayo aalam sa paglilingkod. Kaya nga po, yung mga nakaunawa nito ay lalong umaalam. Ang isa sa maganda na atinan ko, na kinukondak namin, atinan ko na maraming beses, nag-training ako, pagkatapos naging isa na ako nun sa speaker, ay yung encounter. Isa doon ay yung tungkol sa cross, yung mensahe ng cross. Tinatalakay ko yung blood po doon, yung resurrection ni Christ. Pag tinatalakay ko yun, yung mga tao nare-revolutionize dyan, makikita ko, kita mo na yung mga tao dyan, nagiging emosyonal na kung paano ginawa ng Panginoon. Di ba ang kanta natin kanina? Emotionatic na kanta. Pag-ibig mong kay ganda, diba? Sa iyong krus, itinubos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda. Diba yan ang minsan? Masarap kumanta ng ganyan kung na-experience mo yun. Yung gano'n talaga, na-experience ko nila dati hindi. Ang experience lang po nila ano meron. Yung kaalaman, kung nakita po nila, na siguro namatay. Pero hindi nila nakita ang muli na buhay. Kaya inuuntutumit ni Lord yun, pinuntahan talaga sila ni Lord para maging tiyak at dahil doon, naging sigurado po ang dalawa, dahil dyan, nagkaroon ng maalam na paglilingkod sa Diyos. Back to Jerusalem sila, and their report, totoo. Witness kami. At ang komunyon, ang kapag, ang naging daan para may pakilala ng Panginoon. Pero mo, nagpaliwanag na si Lord from Old Testament to New Testament sa mga sulat ng mga propeta. Pero hindi na open. Saan na open? Sapag. Bakit? Yun ang basic at normal na ginagawa ng mga alagad ni Lord. Si Jesus at mga alagad. Saan? Sapag. Never si Lord nung pumunta sa sapag na hindi nag-preparasyon ng tinapay at nagpasalamat. Yun ang tatak ni Jesus Christ
sa kanyang mga alagad. Ang alin? Yung banal na hapag. Kaya nga, dapat ginagawa lagi ng mga alagad. Sapagkat ang hapag, ang komunyon, ang banal na hapag yun ay palatandaan ng kamatayan yun at muling pagkabuhay. Kaya lagi natin ginagawa every Sunday. Ito. At pinapaliwan ang meaning. So makikita po ninyo, mula doon, nagliwanag. At dahil po dyan, ano nangyari? Nagkaroon sila ng maalam na paglilingkod sa Panginoon. So tayo ngayong umaga, sana po maunawaan natin ang learnings natin dito. Marami po tayong magpupulot dito sa ating binasa. Isa-isayin po natin yun. Sa hapag ni Lord, mayroong kapangyarihan. Magkakaroon tayo na tinatawag na understanding. Mamumulan po tayo. Yung mga alagad, dinamit sila doon, yung mga apostol. Diba? Meron ng hapag na nakahain. Para lalong may paliwanag ng Panginoon sa mga alagad, sa mga apostol. Yun. So ngayong umaga po ito, yun po ang ating basihan kung bakit tayo dapat maging maalam sa paglilingkod. So dito sa church, bubugin natin ang bawat isa, lalo yung mga bago, sa kahalagahan ng pagbubusan ginawa ng Panginoon. Kasi maliban dyan, hindi magiging maalam ang paglilingkod. Ikaw, pasalamat ako kahit kung Tokyo, kahit sa mga panahon, nandito tayo ngayon. Ano ba ang basihan bakit kayo nandito? Ano ang layunin niyo kung bakit kayo nandito? Nandito ba kayo dahil sa ang pastor ay nagtuturo? O nandito kayo dahil mayroong ginawa ang Kristo sa inyong buhay? So wala po iba tayong gagawin kundi lumalim doon sa mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At dapat po yun ay ma-experience natin sa ating buhay. Paano? Di ba? Kahit sa water baptism, pinapaliwanag po yun. Ang sabi ng water baptism, ang paglubog sa tubig ay simbolo kung paano si Kristo nalibing, ay ganyan ikay kasama na ang nalibing. At kung paano si Kristo yung muling nabuhay na muli, sa pag-ahon mo sa tubig, mabubuhay ka sa muling pagkabuhay. At kahit yung mga Israelita, ang sabi sila na puro sumagin. Sa pamamagitan ng dagat na pula, kahit sila. So, napakahalaga po yun. Kasi ang water baptism, naka-ugnay sa kamatayan ng Panginoon sa muling pagkabuhay. At dahil yan, sa pag-ahon mo sa tubig, ang sabi, ikay mabubuhay sa muli, sa bagong pagkabuhay. Ang dating luma ay mawawala na at ikay bago na. Kaya sinabi ko sa Corintos 5:17 na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, ang makikilay bago. Sino yung mga yun? Yung mga taong naka-encounter ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Yung nagkaroon ng knowledge tungkol dito. So makikita po nyo dito sa Aklat ng Lucas, pinaliwanag po yun. Kaya pag tinugtong-tugtong mo yung talata hanggang sa pagkaas, dumating din dyan ang Panginoon. Dumating si Lord. Di ba dumating na yung dalawa ng report? Kasunod na agad si Lord doon. Pagdating ng verse 37, sabi na datapwat, sabi na sa verse 36, at samantalang kanilang pinag-uusapan ng mga bagay nito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila ay nagsabi, kapayapaan sumainyo. Sa 37 na dapat sila ay kinalabutan at inatakutan at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu o ng multo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nagmumulam niyan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay, ang aking mga paa. Ako rin ang hipuin ninyo ang aking tingnan, ang aking tagiliran, sabi niya. Sapagkat ang espiritu walang laman, ang buto na gaya ninyo makikita na sa akin. Nagpakita si Lord, yung risen Christ, yung Kristong nasa glorified body. Ano saan? Saan dumaan? Nung dumating si Lord? Nabasa na ba? Saan dumaan? Hindi dumaan sa pinto, kasi sarado nga, takot sila sa mga Diyo. Nandun na rin dalawa, yung galing sa ito, si Cleopas lang na rin. So pagdating doon, tumapos siya si Lord sa pader at nagbigay ng blessings. Sabi niya, ang aking kapayapay sa inyo. Bago yung mga tao, kasi akala nila multo. O kayong mag-alilangan. Tingnan niyo ako. O, pag-ihip pa mga kamay. Parang si Tomas.
Hindi ako maniwala, hanggang hindi ko nakikita at may susulot ang aming daliri sa butas ng kanyang kamay, sa kanyang paa, at ang gilid sa mga alam niya, malalaking pako ang ikinako doon. Hindi 4 pako lang. Sinlaki ng daliri ko yun, malaki pa. Ito ko, hipuin niyo ko, sabi ko, sa pagkat ang laman, ang espiritu walang, ang multo walang, ang espiritu sabi niyo walang laman. Pero ako, hindi na nyo, naihin ko. Pero pagtagal, tumago sa pader. Naisip ko ba niyo yun ang katawang maluwalhaging katawan ng Lord my brother. Tapos sabi ko na, 1 Corinthians chapter 15, sa muling pagbabalik niyo, bibigyan din tayo ng dalawang katawan. Palapakan natin siguro. So, sino meron ganyan? Yung meron pong personal knowledge dito po sa salita ng Diyos tungkol sa kamatayan ng muling pagbabuhay ng Panginoon. At dahil yan, magkakaroon po tayo ng sigurado. Imposible ng isang tao na kaunawa nito ay hindi magkaroon ng maalam na paglilingkod. Ako natutuwa po ako kay Sarah at sa aking kumari. Marahil siguro umaalam ng puso nila na nakaunawa na sila sa salita ng Diyos. Kaya tulad ng dalawa, sabi niya, alagad na sila. Pero sabi niya, kaya pala, nung ini-explain niya sa atin yung bulungan, mula sa sulat ni Moses at ng mga propeta, nag-aalam ang puso natin. Ewan ko sa inyo kung ngayon, experience yung mga habang nag-explain ko ako, pinag-aalam ba ng Diyos ang puso ninyo ngayon? Sa paglilingkod. So, yung tama po si Artin Baron. Sabi ni Artin Baron, knowledge is power. Patay na si Artin Baron. Pag walang knowledge, ang sabi niya, walang power. So, pag walang alam sa salita ng Diyos tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon, mananatili kang may lambong. Pero pagka alam natin ito, dahil dyan, nagkakaroon ng alam ang ating paglilingkod. Dahil dyan, iniiwan natin yung mga maliit mong bumuhay at tayo namumuhay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Walang taong kahit anong sama ang buhay. Pero kapag tinanggap niya ang muling pagkabuhay ng Panginoon, magbabago ang ating buhay. Sapagkat tiyak niya na mayroong Diyos na nagtubos, nagpatawad sa kanyang kasalanan. At ang sabi ng Bible, nasa sa kanya lang yan kung talagang bibili niyang kapamakan. Siya na rin nagsisisihin sa kanyang diwa. Sana ngayong umaga, nagkaroon po tayo ng learning sa ating buhay. Next week, pwede po natin balikan yan sa ating learnings. Balikan muna natin yung learnings sa masarang linggo. Yung mga nakaka-relate, tapos sa kanya papatuloy yung learnings sa Sunday. Amen po ba? So tayo po ay, yun po na maging mga ulo at tayo manalangin sa